Anak, ngayon ang unang araw mo sa trabaho, hindi ba? Balita ko, opening ng hotel ngayon. Ang saya naman kasi sa wakas. Natupad ng pangarap mo makapagtrabaho sa hotel. Sunod-sunod na wika ng nanay ni Stacy habang inaayos ang damit ng anak. Opo, Nay. Excited na nga rin ako. Akala ko talaga hindi ko na matutuloy eh. Mabuti na lang at natanggap ako. Masaya ako para sa iyo, anak. Muling wika ng kanyang ina saka mapait na ngumiti. Masaya kayo pero bakit naman ganyan ang itsura niyo, Nay? Kasi naman hanggang ngayon, hindi ko pa rin maisip na sinakripisyo mong kaligayahan mo para sa amin. Siguro kung hindi ka nakipaghiwalay kay Adrian noon, baka kasal na kayo ngayon. Sandaling natulala at natigilan si Stacy at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Nay, hindi ba sinabi ko na huwag niyo nang babanggitin ang pangalan ng lalaking yun? Pasensya ka na anak, hindi ko lang maiwasan, lalo pat lumalaki na rin si Miguel. Nay, hinaan yung boses niyo, baka marinig kayo ni Miggy. O sige, pasensya na anak. Pilit na ngumiti si Stacy at hinawakan sa balikat ang kanyang ina. Huwag yun na po akong isipin. Ang mahalaga, magkakasama pa rin tayo at wala nang nanggugulo sa buhay natin. O siya, sige na po, papasok na ako sa opisina. O sige anak, mag-iingat ka. Samantala, kasalukuyan nakaupo sa loob ng eroplano ang mayamang binata na si Adrian Reyes. Sir Adrian, malapit na po tayo sa Pilipinas. Anunisyo ng kanyang tauhan. Tumingin ang binata sa bintana saka nakita ang mga ulap. Nagsisimula na bang opening? Hindi pa po sir, hinihintay pa nila kayo. O sige, salamat. Matapos yun, muling bumalik ang tingin ng binata sa hawak niyang laptop. Ang totoo, wala na sana akong planong bumalik sa bansang to. Kung hindi lang dahil sa hotel na yun, tahimik pa sana ang buhay ko ngayon. Masyadong masakit ang naranasan ko rito. Sunod-sunod na bulong ng binata. 6 na taon na lumipas simula nang umalis siya sa bansa upang doon ay gumawa ng malalaking negosyo. Naging malamig ang pakikitungo ni Adrian sa lahat ng tao dahil sa masakit na nakaraan. Bumalik siya sa Pilipinas upang dumalo sa opening ng isang branch ng kanyang hotel at aalis din ng bansa matapos ang 3 araw. Ngunit hindi inaasahan ng binata ang mga mangyayari sa kanya. Sa paglapag ng eroplano, agad na tumungo si Adrian sa hotel, ngunit hindi niya inaasahan ang isang bata na bumangga sa kanyang binti. Aray! Daing ng bata nang tumama ito sa binti ni Adrian at napaupo sa sahig. Nagulat naman ang binata sa nangyari. Bata, ayos ka lang ba? Tanong na lalaki na may malamig na tinig. Sa pagtaas ng ulo ng bata, kumunutan noon ni Adrian dahil pamilyar ang mukha nito. Ayos lang po ako kuya, sorry po hindi ako nakatingin sa daraanan ko. Paghingi ng tawad ng bata, agad itong tumayo at nagmamadaling tumakbo palayo. Sir, ayos lang po ba kayo? Pasensya na po at hindi namin nabantayan ang area. It's okay. Next time, huwag kayong magpapapasok ng bata rito. Opo, sir. Nanginginig sa takot at tugon ng tauhan ni Adrian. Sa paghakbang ng paa ng binata, nagtaka siya nang may maapakang isang bagay. Agad niya itong dinampot sa sahig nang parang pamilyar sa kanya ang bagay na yon. Sandali. Parang nakita ko na to. Anya, hanggang sa maya-maya lang, nanlaki ang mga mata ng binata. Hindi ba ito nga? Muling tumingin si Adrian sa lugar kung saan tumakbo ang bata, ngunit wala na ito. Sino ang batang yun? Sa kabilang banda, aligaga at nag-aalala na si Stacy dahil hindi niya makita ang anak na si Maggie. Nasaan na ba kasi ang batang yun? Sabi ko naman sa kanya dito lang sa tabi ko eh. Bakit kasi sumama pa? Nag-aalalang sambit ni Stacy. Mommy! Agad na napalingon ang dalaga na marinig ang pagtawag ng bata. Miggy! Saan ka ba galing? Sabi ko dito ka lang sa tabi ko, hindi ba? Inisasambit ni Stacy. Naiihi na po kasi ako, Mommy. Agad na kumunatan noon ang dalaga na mapansin ang leeg ni Miggy. Anak, nasaan ang kwintas mo? Nag-aalalang tanong nito. Ala, Mommy, nalaglag ko yata. Sandali po, babalikan ko. Hinawakan ng dalaga ang kuwelyo sa batok ng kanyang anak upang pigilan ito. Hayaan mo na anak, baka naman meant to be na.
mawala ng pendant na yon. Hindi bale, ibibili na lang kita ng bago. Pero Mami, 6 years na sa akin yun eh. Nalulungkot na wika ni Miggy. Lumuhod si Stacy at hinawakan sa balikat ang kanyang anak. Hayaan mo na anak, baka kailangan na talagang mawala ng kwintas. Mahigpitan niyakap ng dalaga ang bata, saka naman ito lumuha. Stacy, tara na raw, magsisimula ng opening, dumating na raw si boss. Pagtawag ng kasamahan ni Stacy sa kanya. Sige, papunta na. Miggy, huwag ka magulo ha. Dito ka lang sa kwarto at huwag lalabas. Mamaya dadating na rin si nanay para sunduin ka. May binili lang daw siya. Paliwanag ni Stacy sa kanyang anak. Sige po, Mami. Lumakad ang bata at umupo sa monoblock na nasa staff room. Mabilis naman lumabas si Stacy sa kwarto. Sa labas ng kwarto, hindi niya alam na naroon si Adrian. Kausap nito ang manager. Congratulations, Mr. Reyes. Isang malaking karangalan na maging bahagi ng hotel niyo bilang manager. Thank you. Ikaw ang inaasahan kong mag-ayos ng lahat dito. Yes, sir. Samantala, hindi maipaliwanag ni Stacy ang kaba na nararamdaman habang nakatayo sa hindi kalayuan. Adrian? Sambit ng dalaga nang muli niyang makita ang lalaking una at huling nagpatibok sa kanyang puso. Siya bang may-ari ng hotel na ito? Muling wika ng dalaga sabay pagpatak ng kanyang luha. Maya-maya lang, sa hindi inaasahang pagkakataon, lumingon si Adrian sa kinaroroonan ni Stacy. Maging ang binata ay nanlaki ang mga mata sa gulat nang makita niya ang dalaga. Stacy? Mariing kinuyom ni Adrian ang kanyang kamay dahil sa nakita. Unti-unting bumalik ang alaala niya sa babaeng yon. 6 na taon na nakalipas, magkasintahan sina Adrian at Stacy. Ngunit nahuli ni Adrian ang dalaga na mayroong kahalikan ng ibang lalaki, dahilan upang maghiwalay ang dalawa. Mariing kinuyom ni Adrian ang kanyang kamay. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Galit na bulong ni Adrian sa kanyang assistant. Sir? Sa paglingon ng kanyang tauhan, nakita nito si Stacy at alam na niya ang bagay na sinasabi ng binata. I'm so sorry, sir. Wala po akong ideya na nandito ang babaeng yan. Tanggalin niyo siya sa trabaho. Hindi pwedeng mapahira ng maruming babaeng hotel na ito. Galit na utos si Adrian saka lumakad papasok sa loob ng hotel. Opo, sir. Nakatulala naman ang mga mata ni Stacy habang sinusundan ng tingin ang dating nobyo. Hindi pa rin siya nagbabago. Gwapo pa rin siya tulad ng dati. Mapait na wika ng dalaga, saka pinahira ng luha niya sa mata. Maya-maya lang, lumapit ang katrabaho niya sa kanya. Stacy, gusto ko raw makausap ng HR head. Yumuko ang dalaga. Sa mga oras na yon, alam na agad niya ang mangyayari sa kanya. Siguro, hindi pa rin niya ako napapatawad dahil sa ginawa ko sa kanya dati. Pero ginawa ko lang naman ang tama, hindi ba? Bulong ng dalaga sa sarili. Isang buntong hininga ang kanyang ginawa. Kaya mo yan, Stacy. Kinaya mo nga dati eh. Bakit hindi mo kakayanin ngayon? Anya, saka lumakad patungo sa HR head. Makalipas ang ilang minuto, bagsak ang balikat na dumating si Stacy sa loob ng staff room. Stacy, narinig namin ang balita. Bakit naman ganun? Hindi naman yata tama na tanggalin ka sa trabaho ng ganun na lang, di ba? Naaawang sambit ng kaibigan ng dalaga. Pilit nang umiti si Stacy. Okay lang. Alam ko naman na ganito mangyayari. Tugon ng dalaga. Mommy, nandiyan na po ba si Lola? Masayang pagbati naman ni Miggy na walang alam sa mga nangyayari. Oo, Miggy, nandiyan na si nanay sa labas. Hinihintay na tayo. Tugon ng dalaga sa anak habang pilit na tinatago ang lungkot na nararamdaman. Sa paglabas sa mag-ina, agad nila nakita ang nanay ni Stacy. Anak, bakit para kang pinagsaka ng langit at lupa? Natatawan tanong ng nanay ng dalaga. Naku nay, mahabang istorya. Sasabihin ko na lang pag-uwi natin. Tugon ni Stacy habang pinipigil ang lungkot. Nang makauwi ang mga ito, agad na pumunta si Stacy sa kanyang kwarto at hindi napigil ang pag-iyak. Bakit ganon? Napakatagal na ng panahon pero nasasaktan pa rin ako. Bakit mahal ko pa rin siya?
Ang sakit makita na hanggang ngayon. Galit pa rin siya sa akin. Si Adrian. Si Adrian na mahal ko. Muling humagulgol ng iyak sa Stacy na maaalala niya ang nakaraan. Lingid sa kaalaman ni Adrian, ayaw ng kanyang pamilya sa dalagang si Stacy. Hindi mayaman ang dalaga at walang may pagmamalaki. Isang trabahador lang ang kanyang ama at mananahi naman ang kanyang ina. Pero kahit na ganoon, mahal na mahal siya ni Adrian. Layuan mong anak ko. Hindi ka nababagi sa pamilya namin. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Stacy. Mga salitang sinabi ng nanay ni Adrian. Hindi ko po magagawa ang sinasabi niyo. Mahal ko si Adrian at hindi ko siya kayang hiwalayan. Hindi pa po pwedeng maging masaya kayo para sa amin. Matapang na tugon ng dalaga. Hindi! Kahit kailan hindi ako papayag na isang mababang uri na gaya mo mapapangasawa niya. Bata pang anak ko. Marami pa siyang pangarap at marami rin akong pangarap para sa kanya at hindi ka kasama doon. Mariing kinuyom ni Stacy ang kanyang kamay hanggang sa maya-maya lang dumating si Adrian. Ma'am, nakakilala niyo na sigurong girlfriend ko, si Stacy. Sambit ng binata sa kanila pag ang mga cookies sa lamesa. Oo naman iho, napakabuti niyang babae. Tugon ng mami ng binata sa pagpapakita ng maamo nitong mukha. Napataas naman ang kilay ni Stacy nang makitang ekspresyon na yon ng babae. Plastic. Bulong ng dalaga. Anyway, ma'am. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Stacy at buong pagmamahal na tinignan ng dalaga. I want to spend the rest of my life with Stacy. Sambit ng binata habang nakangiti. Nagsimula namang manlisik ang mga mata ng nanay ni Adrian at mariing kinuyom ang kamay. Kinabukasan, sa pag-uwi ni Stacy sa kanilang bahay, naabutan niyang umiiyak ang kanyang ina. Nay, ano po nangyari? Nag-aalalang tanong ni Stacy. Anak, natanggal sa trabaho ang tatay mo. Ako rin nawala na ako ng mga kliyente. Ang narinig ko, inutos daw ng mami ng boyfriend mo na gawin ito. Pag-amin ng nanay ni Stacy habang umiiyak. Halos manginig sa galit ang dalaga dahil sa nalaman. Kinabukasan, walang pag-alinlangang pumunta si Stacy sa bahay ng mga Reyes pero wala roon si Adrian. Well. Anong ginagawa mo rito at napabisita ka yata? Wala ritong anak ko. Buong pagmamataas sa sambit ng nanay ni Adrian. Anong ginawa mo sa mga magulang ko? Lumaban ka ng patas. Ha? Bakit? Ano bang ginawa ko? Sandaling nag-isip ang babae. Alam ko na. Yung bang nawala ng trabaho ang daddy mo? Well, mahigpit pa rin ang kaya kong gawin kung pagmamatigas ka, babae. Sunod-sunod, nasambit ito. Mariing kinuyom ni Stacy ang kanyang kamay. Anong karapatan mong pahirapan ng pamilya ko? May karapatan ako dahil ayokong ikaw ang mapangasawa ng anak ko na iintindihan mo ba? Alam mo kung anong makakapagpatigil sa akin. Mariing napalunok ang dalaga at hindi na nakatugon. Sa paglabas niya ng mansyon ng mga Reyes, tulala ang kanyang mga mata at nahahati ang bagay na iniisip. Maya-maya lang, narinig niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone at nakita ang pangalan ng kaibigan niyang lalaki. Hello Glenn, pwede mo ba akong tulungan? Bunga na sambit ni Stacy sa kaibigan. Kinabukasan, masayang lumabas si Adrian ng kanyang opisina. Ngayon kasi ang araw na makikipagkita siya kay Stacy. Pero pagdating niya sa coffee shop na usapan nila, nagulat si Adrian na makita si Stacy na hinalikan sa labi ang isang lalaki dahilan upang magalit siya rito. Anong ibig sabihin nito? Galit ang galit na sambit ni Adrian na maaktuhan ng dalawa. Nakita mo naman hindi ba? Bakit kailangan mo pang itanong? Diretsong tugon ni Stacy. Kilan mo pa ako niloloko, Stacy? Matagal na. Halos naluluhan sambit ang dalaga, sabay sa pagkagat sa kanyang labi upang pigilan ang pag-iyak. Hayop ka. Akala ko matino kang babae. Niloko mo ko. Break na tayo! Sigaw ni Adrian saka mabilis na tumakbo palayo. Nanlambot ang tuhod ni Stacy at agad na napaluhod. Mabuti na lang at nandoon ang kaibigan niyang si Glenn. Stacy, okay ka lang?
Bakit mo ba kasi ginawa yun? Wala naman tayong relasyon Hayaan mo, ako na magpapaliwanag sa boyfriend mo. Sunod-sunod na sambit ni Glenn. Nang humakbang ang lalaki, agad na hinawakan ni Stacy ang kamay nito saka siya pinigilan. Wag na, hayaan mo siya. Hindi na niya kailang malaman totoo. Sambit ni Stacy. Maya-maya lang, unti-unting nakaramdam ng pagkahilo ang dalaga, saka biglang bumagsak sa sahig. Stacy! Stacy! Sa pagdating nila sa ospital, tahimik na nakaupo ang mga magulang ni Stacy na magising siya. Tay, ano po nangyari? Anong ginagawa ko rito? Kunot noon tanong ni Stacy. Anak, sabihin mo, hindi mo ba alam na buntis ka? Panimulang wika ng nanay ni Stacy. Buntis ako? Oo anak, alam ba ni Adrian ang bagay na ito? Yumuko si Stacy at marahang umiling. Hindi po, at wala na akong balak pang ipaalam. Ano? Alam mo ba sinasabi mo? Anak ni Adrian ang batang iyan. Wala na po kami, Nay. Mabuti nang hindi niya alam ang tungkol sa bata. Mas maayos ng ganito. Matatahimik na siguro matapobre niyang ina. Sunod-sunod na wika ni Stacy sabay sa pagpatak ng kanyang luha. Nagkatingin na naman ang mag-asawa. Alam nila sa sarili na hindi gusto ni Stacy ang mga nangyayari. Pero sa oras na kalabanin nila ang pamilya Reyes, siguradong lalo silang maghihirap. Makalipas ang ilang linggo, nalaman ni Stacy na pumunta sa ibang bansa si Adrian at hindi na ito muling bumalik pa. Naputol ang mga bagay na iniisip ni Stacy na marinig ang pagkatok ng anak na si Miggy. Mami, kakain na raw po sabi ni Lola. Sigaw ng bata sa labas ng pinto. Sa kasalukuyan, tanging si Miggy at kanyang pamilya na lang ang importante sa kanya. Binuksan ng dalaga ang pinto saka mahigpit na niyakap ang bata. Mami, may problema po ba? Nababakas ang pagtataka sa tinig ni Miggy. Wala naman anak, masaya lang ako't kasama kita. Tugon ng dalaga. Sabay na bumaba ang dalawa at nagsimulang kumain. Anak, bukas si tatay mo maghahatid sa iyo pagpasok ha. Baka hindi na po ako pumasok bukas, Nay. Ano, bakit? Paanong hindi? Natanggal na po kasi ako sa trabaho. Ano? Hindi ka pa nga nagsisimula, natanggal na. Hindi ko po kasi na-research ng maayos. Si Adrian palang may-ari ng hotel na yon. Natahimik ang mag-asawa na marinig ang sinabi ng dalaga. Sa mga oras na yon, tuluyan nilang naintindihan ang desisyon nito. Siya sige anak, sigurado namang makakahanap ka pa ng ibang trabaho. Pagpapalakas sa loob ng kanyang ina. Samantala, hawak ni Adrian ang kwintas sa binigay niya kay Stacy nung magkarelasyon pa sila. Paano napunta sa batang yun ang kwintas na ibinigay ko kay Stacy? Hindi pwedeng magkamukha lang ito dahil personalize ang ginawa kong pendant. Sunod-sunod na wika ni Adrian na may halong pagtataka. Maya-maya lang, mabilis na bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok ang isang magandang babae. Good morning, babe. Kanina ka pa ba nasa office? I'm sorry, ngayon ko lang nabasa ang message mo. Wika ng babae. Good morning, Amira. Tugon ni Adrian sa dalaga. Lumapit ito sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Did you miss me? Sambit ang babae. A little. Impit na natawa si Amira sa tugon ng kanyang nobyo. Alam mo ikaw, hindi ka pa rin nagbabago. Ang cold mo pa rin. Hindi talaga ako makapaniwala na pumayag ka sa parents natin sa kasal na to. Natatawang sambit ang dalaga. Wala naman ako magagawa, di ba? Also, hindi na ako bumabata. I guess I need to settle down. Tugon ni Adrian. Isang matamis ang ngiti ang ginawa ni Amira, saka lumapit sa binata. Don't worry, susubukan ko maging pinakamabait na wife sa'yo. You don't have to, Amira. Alam ko namang mabuti kang tao. Bata pa lang tayo, gusto mo na magpatayo ng charity. Which you did. Yung pa lang ay masaya na ako. Tumayo si Adrian at kinuha ang kamay ng dalaga saka ito niyakap na mahigpit. I'm so proud of you. Sambit ang binata. Thank you, babe. Si Amira ang fiancé ni Adrian. Bata pa lang ang dalawa ay nagkasundo ng kanilang pamilya na ipakasal ang dalawang ito. Pero nung una ay tumanggi si Adrian dahil mayroon na siya nobya.
Nang tuluyang magkahiwalay sina Adrian at Stacy, si Amira ang babaeng umintindi sa binata kahit malamig ang pakikitungo niya rito. Si Amira ang tanging tao na hindi niya sinusungitan, bagkus palagay ang loob ni Adrian sa tabi ng dalaga, kaya pumayag siya sa kasunduan ng dalawang pamilya. O siya, may pupuntahan lang ako. Wika ni Amira saka lumayo ng kaunti. Saan? Gusto mo yatid na kita? Nope, I'm fine. May feeding program kasi kami mamaya at mainit doon. Much better na ako na lang ang pumunta. Tugon ng dalaga. Isang ngiti naman ang ginawa ni Adrian nang marinig ang plano nito. Sige, mag-iingat ka ha. Opo. Sa kabilang banda, abala si Stacy habang naglalakad at hawak ang kanyang resume. Ngayong araw ay nagpasya siyang humanap ng trabaho. Kasama niyang anak na si Miggy dahil may kailangang asikasuhin ng kanyang ina. Miggy, huwag ka masyado lumayo kay mami ha? Opo, mami. Lumingon sa paligid si Miggy at nakitang ilang mga taong namimigay ng pagkain. Mami, tignan mo yun libre ba yun? Hindi ko alam anak pero hayaan mo na yan sa mga street children. Pero gutom na ako. Maya-maya lang, napatingin si Amira sa kinaroroonan na mag-ina. Miss, halika, libre lang to. Pag-aalok ng dalaga sa dalawa. Mami, libre lang daw. Tara, bilisan mo na. Napakamot na lang ng ulo si Stacy habang hatak ni Miggy ang kanyang kamay. Wala na siya nagawa kundi ang sumunod na lang sa anak. Anak mo ba siya, miss? Masayang tanong ni Amira. Oo, anak ko siya. Sadaling natigilan si Amira na makita mukha ng bata. Kamukha niya si Miss kahit bayaran ko na lang tong pagkain. Saad ni Stacy. Nako, hindi. Libre talaga yan, miss. Pinamimigay ko lang para sa lahat. Manang, bigyan niyo na po sila. Utos si Amira sa mga tauhan niyang nagbabalot ng mga pagkain. Maya-maya lang, lumabas si Amira mula sa stall. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, isang lalaki ang mabilis na humablot sa kanyang handbag. Magnanakaw! Sigaw ng babae nang habulutin ng kanyang bag. Nakita naman ito ni Stacy at buong tapang na hinabol ang lalaki. Saka nito naagaw ang bag ni Amira. Miss, ayos ka lang ba? Tanong ni Amira kay Stacy. Hindi mo na dapat ginawa yon, munti ka na mapahamak. Okay lang. Hindi ko rin naman kaya makita na isang mabait na taong katulad mo ay malalamangan ng iba. Tugon ni Stacy. Isang matamisang ngiti naman ang ginawa ni Amira sa kanya. Salamat. Nilahad ni Amira ang kanyang kamay sa harapan ni Stacy. Ako nga pala si Amira, Amira Montes. Tinanggap naman ni Stacy ang kanyang kamay na yon. Ako naman si Stacy Sandoval at itong anak kong si Miggy. Hello po! Pagbati naman ng bata. Hello, ang kita man talaga ng batang to. Salamat po. Sa pagbaba ng tingin ni Amira, nakita niya ang mga resume na nagkalat sa sahig. Naghahanap ka ng trabaho? Agad na kinuha ni Stacy ang mga papel na kumalat sa sahig. Oo. Kakatanggal ko lang kasi sa trabaho kahapon. Naku, tama-tama pala. Kababalik lang ng boyfriend ko at naghahanap siya ng secretary. May experience ka ba doon? Masayang wika ng babae. Wala Ang trabaho hinahanap ko kasi sa hotel. Sandaling nag-isip si Amira at isang bagay ang naalala niya. Tama. Nagmamayari ng hotel ang boyfriend ko. Magkita tayo bukas. Samahan kita sa kanya. Talaga? Salamat, Amira. Labis ang saya ni Stacy na malaman na sa wakas ay magkakaroon na siya ng trabaho. Pero wala siyang ideya kung ano ang kanyang papasukin. Kinabukasan, excited na tumungo si Stacy sa lugar ng pinag-usapan nila ni Amira. Masayang-masayang dalaga dahil posible na siya magkaroon ng trabaho at nagkaroon pa siya ng bagong kaibigan. Stacy! Kumakaway na pagtawag ni Amira sa dalaga. Miss Amira! Ano ka ba? Amira na lang. Let's go. Magpapatid lang tayo sa driver ko sa company ng fiancé ko. Sige. Makalipas ang ilang minuto, kumunata noon ni Stacy nang makitang pamilyar ang lugar na kanilang binabaybay. Parang alam kong lugar na to . Bulong niya sa sarili. Sa pagbaba ng dalawa, halos nanginginig ang kamay ni Stacy nang makita nakatayo sila sa loob ng kumpanya ng mga Reyes. Sinong babaeng to? Bakit kami nandito? Amira, sa tingin ko, hindi ko pala kaya.
Nag-aalangan na wika ng dalaga sa kaibigan. Ano ka ba? Huwag kang kabahan. Mabait ang fiancé ko, siguradong pagbibigyan ka niya. Sunod-sunod na sambit ni Amira. Maya-maya lang, tuluyan nakarating ang dalawa sa opisina ni Adrian. Babe, may gusto akong ipakilala sa'yo. Also, naghahanap siya ng trabaho, baka pwede mo siya matulungan. Sunod-sunod na sambit ni Amira na makapasok sa loob ng opisina. Abala naman ang mga mata ni Adrian sa kanyang laptop nang tumugon sa dalaga. Sige, kung ano gusto mo. Sino ba ang... Naputal ang mga bagay na sasabihin ng binata nang tumaas ang kanyang ulo. Agad siya napatayo at tumama ang tingin kay Stacy. Mariin niyang kinuyom ang kanyang kamay. Ito nga pala si Stacy. Nakilala ko siya kahapon. Alam mo ba, niligtas niya ako sa magnanakaw. Napakatapang niya. Buong pagmamalaking kwento ni Amira saka lumakad sa nobyo at umangkla sa braso nito. Good morning po. Pagbati ni Stacy na halos hindi makatingin ng diretsyo kay Adrian. Gusto ko sana siyang bigyan ng trabaho, babe, kasi naging mabuti siyang tao sa akin. Pero Amira, hindi naman ganun kadali ang... Sorry Amira, pero sa tingin ko hindi bagay sa akin ang trabaho na to. I'm sorry. Mabilis na tumalikod si Stacy. Punong-puno naman ng pag-alala ang mukha ni Amira nang mabilis siyang tumakbo sa kaibigan. Stacy, ano ka ba? It's okay. Tsaka gusto mong magkaroon ng trabaho, hindi ba? Para din to sa anak mo. Sunod-sunod na wika ni Amira, sabay sa paghawak ng kamay nito. May anak ka? Oo, babe. Alam mo ba ang cute ng anak niya? Napakabibo. Sandaling napahinto si Amira at tinignang mabuti si Adrian. Alam mo, medyo hawig mo nga siya eh. Mariing kinuyom ni Adrian ang kanyang kamay at tumingin kay Stacy. Paano naman ako magkakaroon ng kamukhang bata? Lalo na sa katulad niya. Inis na wika ni Adrian. Ha? What do you mean, Adrian? Kunot noon tanong naman ni Amira. Wala naman. Anyway, iwan ko muna kayo para may interview mo siya, okay? Hindi man gusto ni Adrian, mabilis na lumabas ang opisina si Amira para bigyan ng dalawa ng pagkakataong mag-usap. Nanatiling nakayuko sa Stacy at hindi makatingin ng diretsyo sa dating nobyo. So, bakit ka nandito? Hindi ba pinatanggal na kita? Talaga sinusundan mo pa rin ako ah. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? May halong pait na sambit ni Adrian. Lumakad ang binata pabalik sa kanyang upuan saka nagpakumbaba. I'm sorry. Hindi ko alam na ikaw ang sinasabi niyang boyfriend. Talaga? Hindi mo alam? Baka naman ginagamit mo lang ang fiancé ko. Hindi ba doon ka magaling? Ang manggamit? Adrian, hindi totoo yan. Then sabi mo sa akin kung anong totoo. Mariing napalunok si Stacy. Alam niyang hindi niya kayang sabihin ang lahat na nangyari. Muling tumayo si Adrian, isikat. Aray, ano ba Adrian? Nasasaktan ako! Bakit ba nagpakita ka pa ulit, Stacy? Kung kailan okay na ako, babalik ka. Para saan? Bakit mo ba ako ginugulo? Hindi kita ginugulo, Adrian. Then what? Ano yung sinasabi ni Amira na anak mo? Siguro, anak mo yun dun sa lalaki mo, ano? Isang malakas na sampal ang humampas sa mukha ni Adrian, dahilan upang manlaki ang kanyang mga mata. Wala kang karapatan sabihin sa akin ng mga bagay na wala ka namang alam, Adrian. Paano ko malalaman na wala ka namang sinasabi? Kung sasabihin ko ba, may magbabago ba? Oo, dahil mahal kita. Minahal kita, Stacy. Nagsimulang gumapang ang luha ni Stacy sa kanyang pisngi. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang puso. Parehong kirot nung araw na pinili niyang saktan ang lalaking mahal niya. Stay with Amira, Adrian. Mabuti siyang tao. Diretsong sambit ng dalaga, saka tumalikod at lumakad patungo sa pinto. Sa paglabas niya, nakasalubong niya si Amira na may dalang cookies. Stacy, tapos agad ang interview? Kamusta? Kailan ka magsisimula? Salamat sa concern, Amira. Pero hindi ko matatanggap ang trabahong to. Ha? Matapos sabihin ni Stacy ang mga salitang yun, mabilis siyang lumakad palayo. Kunot ang noo ni Amira nang pumasok sa loob ng opisina ni Adrian. Anong nangyari kay Stacy? Hindi mo ba siya tinanggap? Inis na wika ng dalaga. Hindi sa ganun. Siya naman ang tumanggi eh. Baka kasi kinakabahan lang yun, babe. Padala mo na lang na notice ng HR. You know what? I like her. Mabuti siyang tao. Sambit ni Amira sa nobyo. Hinawakan ng dalaga ang kamay ni Adrian. Please, Anya.
Isang buntong hininga naman ang ginawa ni Adrian at napailing na lang sa dalaga. Wala siya nagawa kundi ang sundin ang gusto ng kanyang nobya. Kinabukasan, nakatanggap ng email si Stacy. Pinababalik siya sa trabaho sa hotel na kanyang pinapasukan. Tatanggapin ko ba to? Tanong ng dalaga sa sarili. Napalingon siya sa kanyang tabi. Nakita niya si Maggie na mahimbing nang natutulog. Kailangan ko ng trabaho. Tingin ko dapat ko itong tanggapin kasi malapit ang pasukan. Kailangan ako ni Maggie. Hindi pwedeng umasa lang ako sa magulang ko. Pilit na pagpapalakas si Stacy sa kanyang loob. Dahil kailangan niyang kumita, nilunok niya ang kanyang pride at tinanggap ang offer. Isang buwan na nakalipas, naging maayos ang lahat sa kanyang pagtatrabaho. Pero hindi niya akalain na mangyayari ang kanyang kinatatakutan. Kasalukuyan nag-aayos si Stacy ng isang presidential suite na kwarto dahil may paparating na gagamit ito. Magandang kwartong ito, ha? Sambit ng isang sopistikadang babae. Yes, madam. Pinasadya po namin ang kwartong to para sa mga amiga nyo. Yes, dapat lang. Good morning po. Nalaki ang mga mata ni Stacy na makitang babaeng kapapasok lang sa silid na inaayos niya. Ikaw? Sa pagtama ng tingin na babae, kumunatan noon ito at sandali siyang tinitigan. Stacy Sandoval? Anong ginagawa mo rito? Mabilis sa tanong ng babae. Ito pala ang nanay ni Adrian na ngayon ay bumisita sa hotel. Agad na binago ng dalaga ang kanyang ekspresyon. Nagkunwari siyang hindi kilala ang babae. Dito po ako nagtatrabaho, ma'am. Tapos na rin po ang ginagawa ko. Enjoy your stay. Anya, saka nagmamadaling tumakbo sa palabas ng kwarto. Taas ang kilay ng nanay ni Adrian at hinawakan ng braso ng dalaga upang pigilan ito. Mag-usap tayo. Sambit ni Mrs. Reyes. Sa isang malapit na coffee shop, doon nakaupo sina Stacy at Mrs. Reyes. Akalain mo nga naman, ilang taon na nakalipas at parang hindi ka naman nagbago. Kamusta? Huwag mo sabihin na habol mo pa rin ang anak ko. FYI, ikakasal na siya. Wala po akong hinahabol, tita. Nandito ako para magtrabaho ng marangal. Yun lang nun. Liar! Alam ko namang hanggang ngayon ay patay na patay ka pa rin sa anak ko. Hindi po totoo yan. Lingid sa kanilang kaalaman, aksidenteng napadaan ng kotse ni Adrian sa kinaroroonan ng dalawa. Kunutan noon ang binata habang nakatingin sa bintana ng kotse. Hindi ba si mami yun? Nanlaki ang mga mata ng binata na makita niya si Stacy. Stacy? Anong ginagawa nila rito? Kailan ba sila nagkakausap ng ganito? Pagtatakang wika ni Adrian. Mabilis na lumabas ng kotse ang binata saka tumungo sa dalawa. Ang kapal din talaga ng mukha mo, Stacy. Akala ko ba'y nagkasundo na tayo na lalayuan mo anak ko? Inis na wika ni Mrs. Reyes. Which I did, hindi po ba? Inyong-inyo ng anak niyo. Good and right decision dahil ngayon, nasa tamang tao ng anak ko. Mariing kiniyom ni Stacy ang kanyang kamay. Alam niyo po, siguro kung hindi kayo nangailam sa mga bagay-bagay noon at hindi niyo pinahirapan ng pamilya ko, baka umuusok ng ilong niyo ngayon dahil ako nang pinakasalan ng anak niyo. How dare you? Sa pagtaas ng kamay na nanay ni Adrian, nagulat siya ng isang kamay ang humawak sa kanya. Napatingala ang dalawa at nanlaki ang mga mata nang makita si Adrian na nakatayo sa kanilang tabi. Anong ibig sabihin nito, ma? Anong sinasabi niya? Totoo ba to, ha? Adrian, anak. Tinapunan ni Adrian ang tingin sa Stacy at agad namang umiwas ang dalaga. Ikaw, totoo bang sinabi mo? Bakit hindi ka man lang nagsalita tungkol dito? Galit na galit na sambit ang binata. It was 6 years ago, Adrian. Tapos ang lahat, kaya pwede ba? Tigilan niyo na ako mag-ina. Ngayong alam mo nang ginawa ng magaling mong nanay. Kayo na lang mag-usap. Matapang na sagot ni Stacy. Agad na tumayo ang dalaga. Saka lumakad na mabilis palabas ng coffee shop. Hindi niya alam, sinundan siya ni Adrian. Mag-usap tayo. Bakit hindi mo sinabi sa akin naman nangyari? Hinawakan ng binata ang kanyang braso at mabilis na pinaharap. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Adrian. Hindi mo naman ako nakuhang ipaglaban noon, hindi ba? Ikaw ang sumuko, Stacy. Ikaw ang hindi lumaban. Tell me,
Paano ako lalaban kung pamilya kong inaagrabyado? Mas mabuti ng ganito, Adrian. Mas mabuti nang naghiwalay tayo. Inalis si Stacy ang kamay ni Adrian saka sumakay ng taxi. Naiwan naman tulala ang binata at hindi makapaniwala sa mga bagay na nalaman. Stacy! Stacy! Sunod-sunod na sigaw ng binata. Nang mapagtanto niyang hindi na niya mahahabol pa ang dalaga, agad na tumakbo pabalik sa coffee shop ang binata upang kausapin ang kanyang ina. Mom, tell me, anong ginawa mo sa pamilya ni Stacy noon? Inis sa tanong ni Adrian sa kanyang ina. Sumandal ang babae sa kanyang upuan, saka mahinahon na uminom ng mainit itong kape. Matapos yon ay tumingin siya sa anak. Ginawa ko lang nararapat, iho. Hindi ka bagay sa babaeng katulad niya. And besides, tignan mo kinaroroonan mo ngayon, hindi ba? Napakaganda ng buhay mo. Sa tingin mo ba, kung ang babaeng yun ang nakatuluyan mo, magiging may-ari ka ng kumpanya natin? Malaking kasiraan siya sa pamilya. Halos tumalo ng balikat ang nanay ni Adrian nang malakas niyang hampasin ng lamesa gamit ang palad. Mom, naririnig mo ba sinasabi mo? Kailan pa kayo naging masamang tao? Napahila mo sa mukha si Adrian gamit ang kanyang kamay dahil sa inis. Hindi ka ganito, mama. So ibig sabihin, ako palang dapat na mag-sorry kay Stacy dahil sa ginawa mo sa pamilya niya. How dare you, ma? All this time nagalit ako sa kanya pero maling-mali pala ako. Mabilis sa tumalikod si Adrian at akmang aalis na. Saan ka pupunta? Susuyuin mo ulit ang babaeng yun? Para ano? Para magkabalikan kayo? Si Amira, paano siya, ha? Natigilan si Adrian sa kanyang paghakbang. Tila napako ang paan niya sa kinatatayuan na maalala si Amira. Inosente ito at mahal na mahal siya nito. Hindi niya kayang saktan ng babae. Mariing kinuyom ni Adrian ang kanyang kamay saka nagpatuloy sa paglalakad. Kung ano man ang magiging desisyon ko, wala na akong pakialam doon. Kinabukasan, Sir Adrian, pinatatawag niyo raw po ako. Tanong ng kanyang tauhan. Yes, may papahanap ako sa'yo. Binigay ni Adrian ng isang litrato, ang kaibigan lalaki ni Stacy na hinalikan niya noon. Find this man at pilitin mo siya makipag-usap sa akin. Sir, pwede pong malaman kung wag mo nang itanong, just do what I say. Yes, sir. Sa paglabas ng opisina ng tauhan ni Adrian, pumasok naman sa pinto si Amira. Good morning, babe. Bakit parang nagmamadali yata yung assistant mo? Tanong ng dalaga. O, wala naman, may inutos lang ako. Tugon ng binata. Anyway, ngayon schedule natin para sa fitting ng wedding dress, diba? Samahan mo ko, please. Paglalambing ni Amira, saka umangkla sa braso ng binata. Sure, ikaw pa ba? Alam mo namang hindi kita matatanggihan. Ngunit nang pumunta ang dalawa sa shop, halos buong oras na tulala si Adrian at lumilipad ang isip. Paano ko makakausap na maayos si Stacy? Paano ko makakalapit sa kanya ulit? How about this, babe? Maganda ba? Masayang wika ni Amira, dahilan upang maputol ang mga bagay na iniisip ni Adrian. Oo, maganda. Bagay na bagay sa'yo. Nagsimulang mabakas ang lungkot sa mukha ng dalaga. Lumakad ito at umupo sa tabi ng binata. May problema ba? May sakit ka ba, Adrian? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Hinawakan niya noon ni Adrian at hinawakan naman nito ang kanyang kamay, saka hinalikan ng kanyang palad. I'm sorry, Amira. I'm so sorry. For what? Bakit ka humihingi ng tawad, babe? Malumanay na tanong ng dalaga. Basta, I just want to say it. Alam mo, kung hindi mabuti ang nararamdaman mo, pwede mo naman sabihin sa akin, maintindihan ko naman. Mahigpitan niyakap ni Adrian si Amira. Pakiramdam niya ay napakasama niyang tao para saktan ang babaeng nasa harapan niya. Sa pagsapit ng bagong umaga, nagtungo si Adrian sa isang restaurant. Doon siya nakipagkita sa lalaking si Glenn. Siguro naman, naalala mo ko, hindi ba? Panimulan tanong ng binata. Sandali siyang tinitigan ni Glenn hanggang sa maalala siya nito. Ikaw yung boyfriend ni Stacy, hindi ba? Gulat na sambit ng lalaki. Oh, ako nga. Sabi mo, talaga bang may relasyon kayo ni Stacy? Sandaling natahimik si Glenn sa tinanong ng binata. Mariin siya napalunok at hindi malaman kung sasagutin ang tanong na yon. Hindi ko alam kung sa akin mo ba dapat malaman to pero since 6 years na rin naman ang nakalipas,
Gusto kong linisin ang pangalan ko. Ang totoo, hindi ko nobya si Stacy. Nagulat nga rin ako nang halikan niya ako. Pero nalaman kong may mabigat naman pala siyang rason kung bakit niya nagawa yun. Tila binuhusan na malamig na tubig si Adrian na marinig ang bagay na yun. Totoo ba yan? Muling tanong ni Adrian. Oo, ang totoo, humingi siya ng tawad sa akin kasi ginamit niya ako para magalit ka sa kanya. Pero wala naman na sa akin yun. Tapos, hinimatay siya at nalaman naming buntis pala siya. Nanlaki ang mga mata ni Glenn nang aksidente niyang masabi ang bagay na yon, dahilan upang mabilis niyang takpan ang kanyang bibig. What? Anong sabi mo? Buntis siya? Shit, bakit ko sinabi yun? Gulat na sambit ni Glenn. Agad na tumayo si Adrian at lumakad palabas ang restaurant. Sir Adrian, sandali lang. Huwag mong sasabihin ako nagsabi malilintikan ako doon. Walang sinayang na oras si Adrian at agad na pumunta sa hotel kung saan nagtatrabaho si Stacy. Good morning, sir. Pagbati ng mga staff niya. Nasaan si Stacy? Nasa stock room po, sir. Seryoso mukha naglakad si Adrian sa stock room. Ma'am Sheena, hindi niyo na po kailangang sunduin. Malapit na po ako matapos. Nakangiting sambit ni Stacy habang nagtitingin sa inventory. Siguro naman hindi ka na makakatakas sa akin. Mabilis na nilak ni Adrian ang pinto ng stock room. Nabitiwan naman ni Stacy ang hawak niyang clipboard na makita ang binata. Adrian, anong ginagawa mo rito? Napasandal si Stacy sa pader at doon ay nilapitan siya ni Adrian. Totoo ba, Stacy? Totoo bang buntis ka na maghiwalay tayo? Nasaan? Nasaan ang anak ko? Galit na tanong ng binata. Anong sinasabi mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Adrian. Pilit na lumayo sa Stacy sa binata. Ngunit agad na hinila ng binata ang kanyang braso dahilan upang muli siya mapaharap. Nag-uusap pa tayo, Stacy. Huwag mo akong talikuran. Gusto kong sagutin mo ang tanong ko. Saan lupa-lupa ba nalaman ng bagay na yan, ha? Naniwala ka naman agad. Kay Glenn, siya nagsabi sa akin. Magmamaang-maangan ka pa ba? Mariing napalunok si Stacy at nanlaki ang mga mata. Hindi mahanap ng dalagang itutugon niya sa lalaki. Adrian. Unti-unting kumalma si Adrian. Kitang-kita naman ng dalaga kung paano magsimulang lumuha ang mga mata ng binata. Marahang pinatong ni Adrian ang kanyang noo sa balikat ng dalaga, saka nagsimulang umiyak. I'm sorry, Stacy. I'm sorry kung kailangan mo akuin ang lahat. I'm sorry dahil pinahirapan ka ni Mommy. Wala akong alam. Wala man lang ako nalaman sa lahat. I'm sorry dahil nagalit ako sa'yo na hindi naman talaga dapat. I was wrong, Stacy. Maling-mali ako. Sunod-sunod na wika ng lalaki. Hindi napigilan Stacy ang pagkirot ng kanyang puso. Hinawakan niya ang balikat ni Adrian, saka mahigpitan ni yakap ang binata. Matagal ko nang hinintay ang mga salitang yan, Adrian. Akala ko nun, hindi ko na maitatama ang lahat. Akala ko, mananatili akong mali sa mga mata mo. Sorry dahil wala akong sinabi. Sorry din dahil pinilit kong pasanin ang lahat. Sunod-sunod na tugon ni Stacy. Hindi ba nangako tayo sa pendant na ito? Nakakayanin natin na magkasama. Na walang magtatago ng lihim sa ating dalawa. I know, pero kung pamilya ko na nadadamay, alam kong alam mo gagawin ko, hindi ba? Marahan tumango si Adrian, saka lumayo ng kaunti sa dalaga. Patawarin mo ko, Stacy. Alam kong hindi ganun kadali pero hayaan mo kong patunayan ang pagsisisi ko. Isang mapait ang ngiti ang ginawa ni Stacy saka tumango. Muli naman siya niyakap ni Adrian. Kinabukasan, masaya't nakangiting pumunta si Amira sa mansyon ng mga Reyes. Oh, Iha, napabisita ka. Masayang pagbati ng nanay ni Adrian sa dalaga. Opo, tita, may gusto lang po akong ibigay kay Adrian. Ganun ba? Sige, maghintay ka na muna sa kwarto niya. Lumabas lang siya sandali. Sige po. Masayang pumunta si Amira sa silid ni Adrian. Matapos niyang ilagay ang paper bag na may damit na susuotin ng binata sa kasal nila, tahimik na umupo sa kama ang dalaga. Pero sa pag-iikot ng kanyang tingin, kumunot ang kanyang noo nang makita niyang isang picture frame na nakataob. Lumapit siya doon at tinignan. Nanlaki ang mga mata ni Amira nang makita ang litrato ni Adrian at Stacy. Ano to? Anong ibig sabihin nito? Kahit nanginginig ang mga kamay, binuksan ni Amira ang drawer at doon bumungad ang mga letter ni Adrian para sa dalaga 6 years ago.
Hindi to totoo, di ba? Sunod-sunod ang pagluha ng dalaga dahil sa mga bagay na nabasa niya. Makalipas ang ilang sandali, nagmamadaling tumakbo si Amira palabas ng kwarto ni Adrian. Oh, iha, aalis ka na agad? Hindi mo man lang ba hihintayin si Adrian? Ngunit hindi na sumagot ang dalaga. Samantala, maagang pumunta si Adrian sa bahay ni Stacy upang magdala ng mga regalo. Adrian, anong ginagawa mo rito? Bungad na tanong ni Stacy na makita ang binata. Hindi ba sinabi ko na gagawin ko lahat, mapatawad mo lang ako? Nakangiting wika ni Adrian. Mommy, sino po yan? Sa pagsilip ni Miggy sa pinto, halos matunaw ang puso ni Adrian nang makitang anak. Ikaw siguro si Miggy? Naluluhan tanong ng binata. Opo, ako nga po. Pwede ba kitang mayakap? Po? Marahan lumuhod ang binata, saka mahigpitan niyakap ang batang si Miggy. Mapait namang ngumiti si Stacy na makitang dalawa. Sa wakas, sa loob ng 6 na taon, nayakap din ni Miggy ang kanyang ama. Anak, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Paano ang nanay ni Adrian? Tanong ng nanay ni Stacy habang naglalaro si Adrian at Miggy sa malayo. Hindi ko rin alam, Nay. At totoo, natatakot din ako sa mga mangyayari Pero ayoko namang ipagkait sa kanyang bata. Hinawakan ng nanay ni Stacy ang kanyang kamay. Naiintindihan ko, anak, pero hindi ba ikakasal na siya? Natigilan si Stacy sa sinabi ng kanyang ina. Opo, huwag kayo mag-alala, Nay. Alam ko naman kung saan ako lulugar. Nang araw na yon, lumabas sina Stacy at Adrian kasama si Miggy. Naging masayang pagsasama nila at maraming pinuntahan. Hanggang sa abutin na sila ng gabi at makatulog na si Miggy sa pagod. Salamat sa pagkakataong ito, Stacy. Napakasaya ko at nakasama ko kayo. Panimulang wika ni Adrian habang natutulog sa kanyang balikat ang bata. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Stacy dahilan upang mapatingin ang dalaga sa kanya. Adrian, pwede bang kahit ngayon lang? Hayaan mong maramdaman ko na kumpleto tayo. Wika ng binata. Umupo sa isang bench sa park ang dalawa at sandaling nagpahinga. Stacy, wala na ba talaga tayong pag-asa? Sambit ni Adrian. Handa akong itama ang mga maling nagawa ko. Handa akong ipaliwanag ang lahat kay Amira, mabuulan tayo. Hinawakan ni Stacy ang kamay ng binata. Adrian, kung sasabihin ko sa'yo na hindi na kita mahal, alam kong hindi ka maniniwala. Kasi ang totoo, hanggang ngayon mahal pa rin kita. Pero kasi, meron na tayong kanya-kanya tayong buhay. Merong babaeng naghihintay sa'yo at mabuti siyang tao. Sunod-sunod na sa ni Stacy habang pinipigil ang luha. Kung ganun, wala na ba talaga? Pwede mo pa rin makita si Miggy. Hindi kita pinagbabawalan, Adrian. Pero kung ipipilit mo kung ano meron tayo, I'm sorry. Malungkot na yumuko ang binata. Stacy, mahal kita. At hindi naman nagbago nararamdaman kong yun. Pero kung ito yung desisyon mo, irerespeto ko. Tumama ang tingin ng dalawa sa isa't isa. Pwede bang kahit ngayon lang, maramdaman kong halik mo? Isang mapaitang ngiti ang ibinigay ni Stacy, saka lumapit sa mukha ng binata. Naglapat ang kanilang mga labi at doon naramdaman ang mainit na halik. Kinabukasan, abala si Stacy sa kanyang trabaho nang dumating si Amira sa hotel. Amira, good morning. Anong ginagawa mo rito? Masayang pagbati ni Stacy sa dalaga. Pwede ba tayo mag-usap? Kumunata noon ni Stacy na marinig ito. Sure, sige. Tugon niya. Sa loob ng isang coffee shop, nanatiling tahimik ang dalawa. Hindi malaman ni Amira kung paano siya magsisimula. Hanggang sa maya-maya lang, kinuha niya isang litrato sa loob ng kanyang bag at nilapag sa lamesa. Sabihin mo, totoo ba to? Anong relasyon mo sa fiancé ko, Stacy? Nanlaki ang mga mata ni Stacy na makita ang litrato. Iyon ang litrato nila ni Adrian. 6 na taon nang nakakalipas. Amira, promise wala na yan. Ilan taon na rin yun? Tugon ng dalaga. Mapait na ngumiti si Amira at napayuko. Ang batang si Miggy. Anak siya ni Adrian, hindi ba? Muling nagulat si Stacy sa mga bagay na sinabi nito.
Paano mo? I did an investigation, Stacy. At lahat ng bagay ay konektado. Ngayon, malinaw na sa akin kung bakit ganoon na lang ang tingin sa'yo ni Adrian. It's because he loves you. Isang bagay na kahit kailan, hindi ko naramdaman sa kanya. Sunod-sunod na sambit ni Amira, sabay sa pagtulo ng kanyang luha. Hindi totoo yan, Amira. Kung anong meron sa amin noon, wala na yon. Pero hindi ganun ang nararamdaman ko. Amira, huwag kang mag-alala. Hindi ako mangingialam sa inyo. Napakabuti mong tao at deserve mo lalaking katulad niya. Pero paano ka? Nanlaki ang mga mata ni Stacy. Ang mga salitang yon ay nagpakirot sa puso niya. Alam ko mahal mo pa rin siya, hindi ba? Mariing napalunok ang dalaga at hindi malaman ang itutugon. I can do it. Kung pinaya ko nun, kakayanin ko rin ngayon. Mabilis sa pumatak ang luha ni Stacy at kitang-kita iyon ni Amira, dahilan kung bakit hindi na siya nakapagsalita. Sa nakalipas na araw, piniling mag-imbestiga ni Amira tungkol sa relasyon ng kanyang nobyo at ang dalaga. Napag-alaman niya ang tungkol sa ginawa ng nanay ni Adrian sa pamilya ni Stacy, kaya naiintindihan niya kung bakit nagkahiwalay ang dalawa. Makalipas sa ilang araw, nakipagkita naman si Amira sa kanyang nobyo. Babe, bakit gusto mong dito pa tayo makita? Is there something wrong? Panimulan tanong ni Adrian na makarating sa restaurant. Nothing. I just want to talk to you kahit sa huling sandali. Natigilan si Adrian dahil sa narinig. Sa huling sandali, anong ibig mo sabihin? Si Stacy, mahal mo pa ba siya? Natahimik si Adrian at nanlaki ang mga mata. Napansin kong nitong nakarang araw, malamig ng pakikitungo mo sa akin. Also, nakausap ko si Stacy at inamin na niya sa akin ang lahat. Amira. Adrian, isa lang naman ang gusto kong malaman eh. Gusto ko lang malaman kung mahal mo pa ba siya. Hindi makatingin ng diretso ang binata sa mga mata ni Amira. Ayokong saktan ka at ayoko rin naman magsinungaling sa'yo. Ayokong makita kang umiiyak, Amira. Nilagay ni Amira ang kamay niya sa mata ni Adrian at marahang pinapikit ang binata. Kung gagawin ko to at hindi mo makikitang nasasaktan ako, sasabihin mo na ba totoo? Muling wika ng dalaga saka nagsimulan lumuha. I'm sorry, Amira. I'm sorry. Oo, mahal ko siya. Mahal ko pa rin siya. Mariing kinagat ni Amira ang ibaba ng kanyang labi at pinipigilan ang paghikbi. I'm sorry. It's okay, Adrian. Ang mahalagay naging honest ka sa akin. Ayoko maging selfish. Kahit alam ko mahal na mahal kita, hindi ko kayang makita na sa araw-araw na kasama mo ako. Siya naman ang iniisip mo. I love you. At yun ang dahilan kung bakit kita pakakawalan. Amira, please. This time, promise me, Adrian. Huwag mo nang sasaktan si Stacy. Marahan tumayo si Amira at mariing pinahiran ang luha. Nanatili naman nakapikit si Adrian habang tumutulo ang luha. Sa paglipas ng araw, nabalitaan ni Adrian na nagtungo si Amira sa ibang bansa. Isang text message lang ang natanggap niya mula sa dalaga. Gusto nitong pumunta sa ibang bansa upang makalimot at lumayo sa dalawa. Isang buntong hininga ang ginawa ni Adrian habang binabasa ang mensahe, saka sumandal sa kanyang swivel chair. Amira, I'm sorry. Alam kong darating ang araw ay mapapatawad mo rin ako. Wika ni Adrian. Maya-maya lang, bumukas sa malakas ang pinto ng opisina ni Adrian at galit na pumasok ang kanyang ina sa opisina. Adrian, ano tong nalaman ko na hindi na itutuloy ni Amira ang kasal niyo? Nababalo ka na ba? Bakit mo siya pinayagan? Galit na sigaw ng babae. Mom, that's her decision. Irespeto na lang natin yon. Irespeto? Baka naman ang totoo. Gusto mo lang makipagbalikan sa babaeng yon. Hindi ako papayag, Adrian. Alam mo, halos tumalon ng balikat ni Mrs. Reyes nang malakas na hampasin ni Adrian ng lamesa. Ano? Ano na naman ang plano niyo, Ma'am? Pahirapan niyo na naman sila. Subukan yung gawin yun at ako makakalaban mo. Nalilisik ang mga matang sigwaw ni Adrian sa kanyang ina. Sa pagkakataong ito, subukan yung mga alam sa amin ni Stacy.
Sinisigurado ko na hindi niyo na ako makikita. Hindi niyo rin mahawakan ng apo niyo kahit kailan. Nanlaki sa gulat ang mata ng babae. Apo ko? May anak kayo? Oo, ma. Nang araw na ginawa niyo na masama ang pamilya niya, para niyo na rin pinatay ang apo niyo. Napakasama mo. Hindi makatugon ng babae sa mga bagay na sinabi ni Adrian. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay nang malamang mayroong inosenteng bata ang nadamay. Anak, hindi ko alam. Wala akong alam sa mga nangyari. Wala kayong alam dahil bulag kayo sa kayamanan. Puro pera na sa isip mo. Tama na, ma. Umalis na kayo bago ko pa makalimutang nanay ko kayo. Get out! Sigaw ni Adrian. Nang tuluyang makalabas ang opisinang nanay ni Adrian, mahinang hinagod ang binata ang kanyang sentido, saka sumandal sa kanyang swivel chair. Sir, hindi ba masyado kayo naging sa mami mo? Tanong ng kanyang tauhan. No, tama lang yun sa kanya. She deserves it dahil sinaktan niya magina ko. Kulang pa ngayon. Sunod-sunod na sambit ni Adrian. Tumango na lang ang kanyang tauhan bilang tugon. By the way, Dixon, make me a plan and set up. I need to fix everything. Gusto kong mag-propose kay Stacy. Alam ko mahal pa rin niya ako at gagawin ko lahat para mapabuti ang pamilya namin. Ayokong mabaliwalang ginawa ni Amira para sa aming dalawa. Muling sambit ang binata. Sige po, sir. Nang araw na yon, alam ni Adrian na nasa trabaho sa Stacy, kaya kinuha niyang pagkakataon para pumunta sa bahay ng pamilya ng dalaga. Sino yan? Sambit ang nanay ni Stacy na marinig ang sunod-sunod na katok sa kanilang pinto. Nagulat ang babae na makita si Adrian. Adrian! Good morning po, tita. Pasensya na't pumunta ako rito nang walang pasabi. Pero anong ginagawa mo rito? Wala si Stacy rito, nasa trabaho. Ang totoo, nandito po ako para sa inyo at sa tatay ni Stacy. Nagkatinginan na mag-asawa na marinig ang sinabi ng binata. Pinapasok nila si Adrian at tinanggap. Ngayon, pwede na ba naming malaman kung bakit ka nandito? Si Miggy po, nandyan po ba? Wala na sa eskwela. Maya-maya lang, mabilis na nanlaki ang mga mata ng dalawa nang makita ang pagluhod ng binata. Sorry. Sorry po sa ginawa ng magulang ko sa inyo. Hindi ko alam ang mga nangyari noon. I'm so sorry. Nagkatinginan na mag-asawa at naawa sa nakaluhod na binata. Ngumiti ang nanay ni Stacy at hinawakan sa balikat si Adrian. Iho, tapos na ang mga yon. Nakalimutan na namin. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Pero dahil sa magulang ko, nahirapan kayo sa buhay. Umiling ang nanay ni Stacy at nanatili nakangiti. Hindi tamang magtanim ng galit sa mga tao. Pinagpasadya sa namin ang mga yun noon pa, kaya matagal na namin kayo napatawad. Sa pagtaas ng ulo ni Adrian, mahigpit niya niyakap ang nanay ni Stacy. Salamat po, salamat. And also one more thing. Muling tumayo si Adrian at umupo sa kanilang tabi. Tita, pwede niyo ba akong tulungan? Ha? Paanong tulong? Gusto ko sana mag-propose sa anak niyo. Nagulat ang mag-asawa sa sinabi ng binata dahilan upang magkatinginan ito. Sa kabilang banda, abala sa trabaho sa Stacy na marinig ang balita sa kanyang katrabaho. Alam niyo na ba? Ang ano? Hindi na raw matutuloy ang kasal ni Sir Adrian at Miss Amira. Nanlaki ang mga mata ni Stacy na marinig ang balitang yon, saka nabitiwan ng hawak niyang unan. Ano? Saan niyo nakuha ang balitang yan? Agad na tanong ng dalaga. Hindi mo alam, girl. Kalat ngayon sa buong kumpanya na nakipaghiwalay si Miss Amira sa kanya. Hindi natin alam kung bakit. At saka narinig ko, nasa ibang bansa na raw ngayon si Miss Amira. Sunod-sunod ang kabog sa dibdib ni Stacy na malaman ng balita. Agad siyang tumakbo palabas ng staff room at tinawagan sa telepono sa Amira. Hello? Pagsagot ng dalaga sa kabilang linya. Amira, totoo ba? Totoo bang hindi matutuloy ang kasal? Naiiyak na tanong ni Stacy sa kaibigan. Sandaling natahimik ang kabilang linya hanggang sa maya-maya lang nagsimula na magsalita ang dalaga. I'm so sorry, Stacy. Kung hindi ko sinabi sa yun lahat. Medyo mabilis kasi ang pangyayari eh. Pero totoo naman. Totoo, hindi na matutuloy ang kasal. Pero Amira, mahal ka niya, Stacy.
Nakita ko sa mga mata niya kung gaano kanya kamahal. Kaya please, huwag mo sayangin yun. Huwag mo sayangin ang pagpaparaya ko para sa inyo ha. Magagalit talaga ako. O baka hindi ko na siya pakawalan sa susunod. Impit na natatawang wika ni Amira, ngunit ramdam sa kanilang mga salita ang pait. Amira. O siya, may business meeting pa ako. See you next time. Matapos sa mga salitang iyon, binaba na niya ang telepono at naiwan si Stacy na may luha sa mga mata. Gaga ka talaga. Bakit lagi mo nalang iniisip ang ibang tao? Umiiyak na sambit ni Stacy. Mariin niyang pinahira ng kanyang mata at humikbi. Salamat, Amira. Salamat dahil napakabuti mo. Maya-maya lang, ang lahat ay napalingon sa entrance ng building ng isang itim na kotse ang huminto sa drop-off. Lumabas mula rito si Adrian at nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Stacy. Nakita siya ng binata at nakangiting lumakad patungo sa kanya. Nagsimula namang magbulungan ng mga tao sa paligid dahil sa nakita. Sila na ba? Siya bang dahilan kung bakit nagiwalay sila Miss Amira at Sir Adrian? Ilang mga bulong sa paligid. Hinawakan ni Adrian ang kamay ng dalaga, saka ngumiti at humarap sa mga tao sa paligid. Everyone, bago kayo gumawa ng kwenta sa mga isip nyo, gusto kong malaman yun ang babae nakikita nyo ay ang first girlfriend ko. At nagkaroon na kami ni Amira ng usapan tungkol dito. She decided to back out because I cannot hide the fact na mahal ko pa rin ang first love ko. Sunod-sunod na paliwanag ni Adrian sa mga taong nakatingin sa kanila. Unti-unti namang nagbagong ekspresyon ng mga ito at napangiti, saka nagbigay ng malakas sa palakpakan. Humarap si Adrian kay Stacy at hinawakan na magkabilang balikat ng babae. Stacy, sana tanggapin mo ako ulit. Sana bigyan mo ako ng pagkakataong puna ng pagkukulang ko. Please. Sandaling natahimik ang dalaga. Tumingin sa mga tao sa paligid at ngumiti na matamis sa lalaking nasa harap niya. Tumango si Stacy at nagsimula magsalita. Oo, tinatanggap pa rin kita. Wala naman akong ibang minahal kundi ikaw lang. Sambit ni Stacy, saka mahigpit na yumakap kay Adrian. Nagsimula namang maghiyawan ng mga tao dahil sa kanilang pagtatapat. Muling humarap si Adrian sa dalaga at unti-unting nilapit ang mukha dito. I love you, Stacy. I love you too, Adrian. Nagsimulang maglapat ang mga labi ng dalawa sa isa't isa. Sa kabilang banda, mariing kinuyom ni Mrs. Reyes ang kanyang kamay habang minamasdan ng isang puhang video ni Stacy at Adrian. Hindi ako makapaniwala na ginawa mo sa akin to, Adrian. Galit na galit na sambit ng babae. Nagpasya siyang lumabas ng bahay at naglakad sa isang parke upang mag-isip. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nandoon sa parke na iyon ang batang si Miggy at ang nanay ni Stacy. Umupo si Mrs. Reyes sa isang bench at yumuko dahil sa lungkot. Maya-maya lang, isang bulaklak ang binigay sa kanya ng isang bata. Hello po, wag na po kayo malungkot. Wika ni Miggy. Sa pagtaas ng ulo ng babae, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang isang bata. Ikaw? Kamukha mo si Mrs. Reyes. Tumama ang tingin ng babae sa nanay ni Stacy nang marinig niya ang tinig nito. Ikaw? Umupo sa tabi ang nanay ni Stacy at nagsimulang mag-usap ang dalawa. Ang batang yan, siya na bang apo ko na sinasabi ni Adrian? Naluluhan sambit ni Mrs. Reyes. Kung ganon, alam mo na pala. Oo, siya ang batang yon. Nagsimulan lumuha ang nanay ni Adrian. Miggy, pwede ba kitang yakapin? Tanong nito. Sige po. Pagpayag naman ng bata na walang ideya sa mga nangyayari. Sa pagyakap ni Mrs. Reyes sa bata, tuluyang bumuwas ang luha sa kanyang mga mata. I'm sorry, Apo. I'm sorry kung naging matigas si Lola, ha? I'm sorry. Sunod-sunod na paghingi ng paumanhin na nagpangiti naman sa nanay ni Stacy. Sa paglipas sa ilang buwan, naging mabuti at maayos ang takbo ng relasyon ng magkasintahan. Tuluyang nabuo ang pamilya nila at nagkapatawaran na rin ang magkabilang pamilya. Hanggang sa dumating ang araw ng bagay na binalak ni Adrian. Isang gabi, sa isang rooftop garden na overlooking sa buong lungsod, makikita ang mga twinkling lights, mga halaman at isang mahabang mesa na may nakahandang masarap na pagkain.
Mayroon ding kumakantang live acoustic band sa malayo. Kasalukuyang nakasuot ng semi-formal attire ang lalaking si Adrian. Kinakabahan ito pero excited. Samantala, nakasuot naman ng casual dress si Stacy at clueless sa kung ano ang mangyayari. Ano ba yung suot mo, Adrian? Saan kasal ka ba pupunta? Natatawang wika ng dalaga sa kasintahan. Magkahawak ang kanilang kamay habang lumalakad sa malawak na hardin sa rooftop. Wala lang. Gusto ko kasing maging romantic ang araw na to. Tugon ng binata. Alam mo, Stacy, matagal ko na itong gustong gawin. Ang alin? Mag-garden sa rooftop? Tugon ni Stacy na impit na natatawa sa binata. Hindi, pero malapit na rin dun. Gusto kong ipakita sa'yo kung gaano kakahalaga sa buhay ko. Nagsimulang huminto sa paghakbang si Adrian nang makarating sila sa bilog na lamesa na may engrandeng dekorasyon. Kumunot naman na noon ang dalaga nang makita ang bagay na yon. Adrian, ano to? May special occasion ba? Diretsong tanong ni Stacy. Wala naman. May gusto lang ako sabihin sa'yo. Pero wait, may kulang pa. Isang pitik ng daliri ang ginawa ng binata, saka biglang lumabas ang mga kaibigan at pamilya nila mula sa mga halaman. May hawak na mga balloons at banners na may nakasulat na "Will you marry me?" Nalaki ang mga mata ni Stacy dahil sa gulat. Halos mapatakip siya ng labi dahil sa hindi inaasahang event. Nang mabasa niya nakasulat, nagsimulan lumuha ang kanyang mga mata. Stacy, you're the most amazing woman I know. You're kind, beautiful, and you make me want to be a better man every single day. Nagsimulan lumuhod si Adrian. Stacy, will you do me the honor of becoming my wife? Halos hindi makatugon ang dalaga sa mga tanong ni Adrian. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na dumating na sila sa ganitong estado. Hanggang sa tuluyan na siyang sumagot. Yes! Oh my God, yes! Marahang nilagay ni Adrian ang singsing sa dalaga, saka tumayo at mahigpit na niyakap si Stacy. Nagsimulang magpalakpakan naman ng mga tao sa paligid at ang lahat ay masaya para sa dalawa. I love you so much, Stacy. I love you more, Adrian. Sobra-sobra pa sa inaakala mo. Lumapit ang banda at tumugtog ng isang romantikong kanta. Sumayaw si Adrian at Stacy sa gitna ng garden. Napapaligiran ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang rooftop garden, ang mga ilaw, ang musika, lahat ay perpekto para sa dalawa. Makalipas sa ilang buwang paghahanda, sumapit ang araw ng kasal ng dalawa. Sa paglipas ng ilang taon, muli silang biniyayaan ng isang babaeng anak. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Anak, ngayon ang unang araw mo sa trabaho.